Anong kaganapan noong 1969 ang humigit sa malawakang pagpatay ni Charles Manson, pagsisimula ng panahon ng internet, at kudeta sa Libya ng sabay-sabay? Siyempre, ang paglapag ng mga Amerikanong astronaut sa buwan. Ano ang matagal na itinago ng mga unang naglakbay doon? Anong mga lihim ang natuklasan at agad na inilihim? Anong uri ng bakterya ang natuklasan sa kamera ng lunar module at bakit wala nang bumalik sa buwan? Kapag nalaman mo ito, siguradong magugulat ka at maaaring tuluyan mong baguhin ang pananaw mo tungkol sa satellite ng daigdig na habol. Isipin mo sandali na maraming taon kang naghanda ng mabuti para sa isang kaganapan, tapos dumating na ito at ang mga inaasahan mo ay malayo pala sa totoong nangyari. Ganyan mismo, ayon sa kanilang sariling pag-amin, ang naramdaman ng mga astronaut ng Apollo 11 nang unang beses silang tumapak sa buwan. Maaring maliit lang itong hakbang para sa tao at malaking hakbang para sa sangkatauhan, gaya ng sabi ni Neil Armstrong. Ngunit kahit ang munting hakbang na ito ay mahirap para sa tao. Bakit? Oo, dahil ang buwan ay isang banyagang mundo para sa atin. Mula sa mababang grabidad hanggang sa kakulangan ng pamilyar na palatandaan, tila laban ito sa tao kahit may space suit. Ano ang natuklasan ng mga astronaut sa Apollo 11 at mga sumunod na misyon tungkol sa paglapag sa ibabaw ng buwan? Anong mga kamanghamanghang tuklas ang nagulat at natakot sa kanila? May natagpuan ba silang palatandaan ng mikrobyong buhay? At ang pinakamahalaga, kailan nagsimula ang lahat ng ito at bakit bigla itong natapos? Ang epiko ng pagsakop sa buwan ay nagsimula bago pa man nakalapag ang tao sa ibabaw nito noong malayong taong 1962. Gayunpaman, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ng ating mga kasamang astronaut ng Apollo 11 ang ating buwan gamit ang kanilang sariling mga mata noong Hulyo 20, 1969. Ang ekspedisyon ay isinagawa ayon sa plano at inilunsad mula sa Cape Canaveral. Ang Amerikanong sasakyang pangkalawakan na may command module na naiwan sa orbit kasama ang isang astronaut at may service at lunar modules ay bumiyahe pa buwan. Sa unang pagkakataon, ang lunar module ang bumaba sa ibabaw ng buwan at naroon sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin. Laktawan natin ang detalye kasama ang mga mapanganib at di inaasahang pangyayari tulad ng mano-manong pagwawasto sa paglapag para maiwasang bumangga sa mga bundok ng buwan. At pag-usapan natin ang pinakamahalaga. Sa huli, matagumpay na lumapag ang module sa isa sa pinakamalalaking kapatagan sa buwan, ang dagat ng katahimikan. Siyempre, alam na ngayon ng bawat estudyante na ang tinatawag na dagat ay hindi talaga puno ng tubig, kundi ng megatona ng sobrang gaspang at malagkit na alikabok ng buwan. Regolith. Maling tinawag na mga dagat ang mga basaltong kapatagang ito dahil dati ay inakala ng mga astronomo na tunay ngang mga anyong tubig ang mga ito. Ang laki ng dagat ng katahimikan ay katumbas ng buong Italia at napapalibutan ito ng maraming bunganga at mga mataas na lugar. Ang impact basin na ito ay malamang na nabuo mga 4 na bilyong taon na ang nakalipas dahil sa pagtama ng isang napakalaking asteroid. Pagkatapos nito, dahil sa mga pagsabog ng bulkan, napuno ng lava ang bunganga. Nang tumigas ang kumukulong substansya, naging makinis ang ibabaw nito. Sa tingin ko, hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit dito pinili ang unang paglapag ng tao sa buwan. Kung sakaling may hindi pa rin nakaintindi, bibigyan namin ng pahiwatig na ang dagat ng katahimikan ay puno ng basalt para sa mga pag-aaral. May kaunting hadlang na maaaring makasagabal sa paglapag at malapit ito sa Ecuador, kaya mas madali ang nabigasyon mula sa daigdig. Ano ang nakita ng mga astronaut sa madilim na mundong ito na tila personal na impyerno ni Bulgakov, Poncio Pilato? Una, gaya ng nabanggit, labis na nagulat ang mga kalahok sa malaking pagkakaiba ng inaasahan nila at ng aktwal na nangyari. Matitinding anino mula sa mga burol at bato, dulot ng kawalan ng atmosfera, pinong malambot na regolith na may matapang na amoy ng bakal, na para bang may natapong sariwang dugo o nagkalat ng pulbura. Kasama rin ang asul na bola sa taas ng itim na abot tanaw ng buwan. Ang daigdig kung saan naiwan ang pamilya ng mga kosmonauta at lahat ng mahalaga sa kanila. Paulit-ulit na inilarawan ni Neil Armstrong sa maraming press conference ang kanyang naramdaman. Tinawag niyang magandang disyerto ang buwan. Ano nga ba ang itinatago nito
At ano nga ba ang dinala ng mga kosmonauta pa uwi? Nakakuha ang mga astronaut ng Apollo 11 ng humigit kumulang 22 kilo ng basalt at mga pira-pirasong bato. Kalaunan, natuklasan na ang edad ng mga ito ay lagpas 3 bilyong taon. Ano ang naging konklusyon ng mga siyentipiko matapos makuha ang mga kayamanang ito para pag-aralan? Napag-alaman na ang buwan ay aktibo ng daan-daang milyong taon. Salungat sa mga lumang paniniwala tungkol dito. Pangalawa, lumabas na ang daigdig at ang buwan nito ay halos magkapareho pagdating sa komposisyon ng kanilang kailaliman, na nagpapatunay sa tama ng hypothesis tungkol sa protoplanetang Theia na minsang bumangga sa mundo. Pangatlo, ang inilagay na seismograph ay nakadiskubre ng lindol sa buwan sa totoong oras, na dulot ng pagtama ng isang meteorite. Sa totoo lang, napansin ng aparato ang isang kakaibang bagay. Pagkatapos ng mga pagyanig, ang buwan ay naglalabas ng malakas na tunog na tumatagal ng hindi bababa sa 1 oras. May mga litrato ba na patunay sa tunay na pag-iral ng misyong ito? Oo, tiyak na meron. Mula una hanggang matapos ang proyekto, halos 20,000 litrato ang nakuha. Ang pinakasikat dito ay kumalat sa buong mundo at nagdala ng malaking kasikatan. Sa mga litrato pa lang, makikita mong kakaiba at malungkot ang ating buwan. Tunay na simbolo ang litrato ng bakas ng paa ni Armstrong malapit sa lunar module. Sa totoo lang, kinumpirma ng Indian Space Research Organization noong Abril 22 isang gamit ang Chandrayaan-2 probe ang pagiging totoo ng misyon ng Amerika sa buwan. Narito ang larawan ng Apollo 11 module. Nagsagawa ba ng pagsusuri para sa organikong material? Siyempre, oo. Pero ipinakita ng mga yon na lubos na sterile ang buwan. Pero may isang biological na insidente na nangyari pa rin. Noong misyon ng Apollo 12 sa isang kamera na ibinalik mula sa buwan, biglang natuklasan ang isang kolonya ng bakterya na Streptococcus mitis. Nalaman na ito ay microorganismo mula sa mundo na himalang nakaligtas sa vacuum. Kamangha-mangha ang pangyayaring ito, pero nagbigay ito sa mga siyentipiko ng ideya. Matapos ang daigdig, nagsimula na ring madumihan ng tao ng ibang microorganismo ang ibang katawan sa kalawakan. Kailangan nating gumawa ng paraan dito. Ano-anong lokasyon ang binisita ng ibang misyon ng programang Apollon? Mas hindi komportable ang mga lugar na ito kumpara sa dagat ng katahimikan. Ang larawan ay kinunan ilang segundo bago lumapag ang module ng Apollon 12 sa karagatan ng Bagyo. Ang Apollon 14 naman ay lumapag sa mataas na lugar na may napakatandang mga bato ng Framauro, at ang Apollon 17 ay sa paanan ng kabundukan ng Apennin. Oo, may Apennin din sa buwan. Ang Apollon 17 ay sa kabundukan ng Descartes at ang Apollon 17 ay sa lambak ng Taurus Litro sa gilid ng dagat ng Kaliwanagan. Alin sa mga misyon ang maaaring magmalaki ng pinakakamanghamanghang mga natuklasan? Ang huling paglapag na naganap noong Disyembre 1972 ay nagdala kina astronauta Eugene Cernan at Harrison Schmitt ng isang makulay sa lahat ng aspeto na pangyayari. Nadiskubre nila ang kahel na lupa na noong una ay inakala nilang gawa ng tao, ngunit matapos ang mga pag-aaral ay natuklasan na ito pala ay bulkanikong salamin na may halong titan. Ano ang ibig sabihin ng natuklasan? Ipinapahiwatig nito na bilyong taon na ang nakalipas. Nagkaroon dito ng matitinding pagsabog ng bulkan na may napakaraming inilalabas na gas. Anong natatanging bato ang nadiskubre ng mga astronaut ng Apollon 17 sa buwan noong Agosto 1971? Natagpuan nila ang pinakatanyag at pinakamahalagang halimbawa ng batong buwan, ang bato ng paglikha. Ang bato ay mga 18 sentimetro ang haba. May kristal na estruktura na medyo hindi pantay, mapusyaw na abong kulay at makinang na batik. Ang bato ay may bigat na 270 gramo. Hindi sinasadyang natagpuan ni David Scott at James Irwin ito habang nagsasaliksik sa kabundukang Apennine. Nakahiga ang bato sa gilid ng Spur Crater, bahagyang natatabunan ng alikabok ng buwan. Ilang salita lang tungkol dito.
Ano ang ikinagulat ng lahat ng lumahok sa mga misyon tungkol sa pag-uugali ng mga regolith? Dahil sa mababang grabidad at vacuum, walang atmosfera sa buwan. Ang omnipresenteng substansyang ito na nagdudulot ng lunar na sipon sa mga kosmonauta ay kakaibang dumadapo sa ibabaw ng kalawakan. Ang isang tagalupa, kahit hindi pamilyar sa mga batas ng pisika, ay agad magdududa kung ang alikabok ay umasta ng ganoon sa ating planeta. Totoo, tumataas ang regolith sa bawat hakbang ng astronauta, pero hindi ito nagiging ulap gaya sa daigdig, kundi eksaktong bumabagsak sa parabola. Ang kakaibang ito ay inilarawan ng lahat ng lumahok sa mga misyon, walang ni isa mang na iba. Balikan natin ang bato ng pagkakabuhay. Bakit ito tinawag na ganoon? Sa ganitong paraan, nais ng mga astronaut na bigyang diin ang kaugnayan ng artepakto sa pagsilang ng buwan. Dahil ayon sa radioisotope dating, ang edad ng bato ay mga 4.5 bilyong taon. Ibig sabihin, nasaksihan nito ang ating buwan mula pa noong panahon ng kanyang pagbuo. Ito ang pinakamatandang sample ng bato mula sa buwan na natuklasan. Binabanggit ng mga taga-suporta ng impact theory ang bato ng paglikha sa paglitaw ng buwan. Dahil pinatutunayan nito na malamang isang sakuna na may kinalaman sa banggaan ng Theia at ng daigdig ang lumikha sa ating buwan na noong una ay parang isang karagatan ng natunaw na magma. Dahil kahawig ng mantle ng daigdig ang bato ng paglikha, napapatunayan nating pareho ang pinagmulan ng daigdig at buwan. Dapat ba tayong umasa sa mga susunod na misyon na maaaring makapaghinto o makadiskubre ng buhay sa ibabaw ng ating buwan? Dahil walang atmosfera, may matinding cosmic radiation at pagbabago ng temperatura mula 173 degc sa gabi hanggang plus 127 degc sa araw. Napakaliit ng pag-asa para dito. Ang buwan ay isang surreal na mundo, disyerto at madilim ngunit maganda. Pero minsan may tanong na lumilitaw. Tinatago kaya ng mga astronaut ang ilang mga katotohanan sa publiko? Baka pinapatahimik sila ng gobyerno tungkol sa ilang bagay? Sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit na kumalat ang iba't ibang mga chismis na nagmula sa mga pagkakamali o hindi pagkakabuo ng mga pahayag sa mga panayam ng mismong mga astronaut. Halimbawa, sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin at Michael Collins na nanatili sa orbital module sa buong misyon ay ilang beses na binanggit ang tungkol sa mga kakaibang liwanag na kanilang naramdaman habang papunta at pabalik mula sa buwan. Lumilitaw ang mga visual na epektong ito kahit nakapikit ka. Kalaunan, napag-alaman ng mga siyentipiko na walang misteryo sa pangyayaring ito. Ganito nagpapakita ang mga mataas na enerhiya na cosmic rays na tumatagos sa kalawakan. Para sa kanila walang hadlang. Hindi ang bintana ng spaceship o ang retina ng mata. Pero ang pinakakamangha-mangha na paminsan-minsan ay binabanggit ng mga astronaut. Ito ay kakaibang musika na natuklasan sa mga radio signal. Una, saan manggagaling ang tunog sa vacuum? Pangalawa, ang musika ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa mga kosmonaut na hindi pinalad at narinig ito. Nakakatakot na takot. Ang tunog ay parang nakakakilabot na ungol o parang ibang mundo na sipol. Mga subtitle. Mas kakaiba pa dahil ang ingay na ito ay naririnig lang sa madilim na bahagi ng buwan. Gaano katatag ang mga nerbiyos ni Michael Collins, ang kasapi ng misyon ng Apollo 11 na nanatili sa orbit ng buwan sa buong panahon ng misyon. Paulit-ulit niyang inamin na tuwing natatakpan ng buwan ang daigdig at nawawala ang kanyang komunikasyon sa mga kasamahan. Isang hindi kapani-paniwala at walang kapantay na pakiramdam ng pag-iisa ang bumabalot kay astronauta. Dagdag pa rito ang sabayang tunog ng mga nakakakilabot na ingay. At ang huling tanong na may kaugnayan sa ating buwan na gusto nating malaman ngayon, bakit sa mahigit kalahating siglo wala nang bumalik o lumipad papuntang buwan? Sa loob ng panahong iyon, wala ni isang misyon na may tao ang naorganisa. Bakit pagkatapos ng ganoong kasiglang aktibidad ay nagkaroon ng ganap na paghinto? Hindi ba ito nagpapaisip na baka may nakita ang mga astronaut na nakatakot sa kanila at tuluyang nagpatigil sa kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan na mag-organisa pa ng iba pang mga proyekto? Maraming haka-haka ang nailathala at nabanggit sa mga media tungkol dito.
May mga usap-usapan din tungkol sa mga lihim na dokumentong hindi kailanman inilabas sa publiko at sa mga pagtatangkang pigilan ang mga astronaut sa kanilang mga pagbubunyag. Ngunit wala namang totoong ebidensya na may kahit isa sa mga lumahok sa misyon na nakakita ng mga sasakyang pangkalawakan ng mga dayuhan, base o anumang bakas ng presensya ng ibang sibilisasyon. Ayon sa opisyal ng pamahalaan, ang dahilan ay pagsasara ng lunar na programa. Ang unang dahilan na binanggit ay ang labis na mahal ng proyekto. Ang Apollo program ay nagkakahalaga ng 25 bilyong dolyar na katumbas ngayon ng 150 bilyon. Pangalawang dahilan ay ang paghupa ng Cold War sa pagitan ng Union of Soviet Socialist Republics at United States of America. Kasabay nito, nawala na rin ang space race. Bukod pa rito, nagkaroon ng malinaw na paglipat ng focus sa mga programang malapit sa mundo, mga misyon sa orbit at pagpapaganda ng International Space Station. Gayunpaman, huwag mawala ng pag-asa dahil may planong misyon ng tao sa buwan sa 2000 at 26,000 at 27, ngunit hindi pa tiyak ito dahil sa kasalukuyang gulo sa geopolitika. Ibahagi sa komento ang inyong opinyon kung paano, ayon sa bagong pamantayan sa ekolohiya, estetika at kaligtasan, magmumukha ang makabagong misyon sa buwan at ano ang maaaring matuklasan.